subscribe to my channel. Karamihan sa mga bahay ay wala pong wika, wala lang binibigyan. So, kailangan natin sa oil na lang para makita yung mga niloko. Sabi dyan, okay. Ngunit wala nagsindi ng lampara at pagkatapos ay itinanong ito sa ilalim ng. So, ganyan po yung pagkakaanin niya po, no? Ayan. So, sabi ko, kapastor, ano yan? Buslo o basket? Sa ganyan po, no? Hindi yan pwede, sindihan mo yung ilaw mo at pagkatapos mo ay, ang sabi dyan ay, kakapal mo ang basket. So, hindi tayo nananatiling walang liwanag. Hindi tayo nananatiling na wala pa na tayong silbi dito sa mundo. Hindi tayo ay may silbi. Kasi tayo ay liwanag na kung saan sabi nga ay i-influensyahan natin ang buhay ng mga tao dito sa ating paligid. Alam niyo po ba yun? Alam po ba natin na ang simbahan natin ay may misyon? Alam din po ba natin na tayo mismo, individual, ay mayroong misyon? Amen. Salamat sa Panginoon at alam natin na tayo ay mayroong misyon sa ating pong mga buhay. So, sa paligid, sa pamilya, sa kaibigan, sa mga anak, meron tayong misyon na dapat natin gawin. Napakaraming miyembro po ng simbahan ang nag-iisip, sabi po, na nakapag na nila ang kanilang tungkulin na maging saksi kapag sila ay tumutubo sa bahay-sambahan. Totoo po ba yun? Natupag na nila ang kanilang tungkulin kapag sila ay church-goer. Lagi present sa gawain, sa simbahan. So, yun po ba ang batayan ng ating katibayan ng ating pananampalataya? Okay. Kasi, once na tayo ay pumasok dito sa simbahan, sabi, ang ginagawa natin ay para sambahin ng ating Diyos at maging kasama tayo para lumabas tayo doon sa mga tao. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag kayong magsasawa, kasangkapan. Para lumabas sa mga tao. So, instrumento tayo, ating mga sarili, individual. Tayo ay instrumento para tayo ay lumabas, ipakita natin yung liwanag ng ating Diyos. Kapag bago tayo palabas, dapat pumasok tayo sa larangan ng misyon. So, tayo ay lalabas mula sa lugar dito patungo sa isang madilim, patay, madaya, at napapahamak na mundo at dapat natin sabihin sa kanila ang tungkol sa isang tagapagligtas na nagmamahal sa kanila at magliligtas sa kanila kung sila ay lalapit sa Kanya sa pamamagitan po ng pananampalataya. So, iyan ang utos sa atin. Tumayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Iyan ang utos sa atin. At ito ang ating misyon. Pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Alam niyo po yung Jerusalem, yun yung pinakalugar ni Jesus. So, sino yun? Yun yung ating mga mahal sa buhay. Sa Judea naman, ito yung mga malalapit o yung mga ka-community natin. Sa Samaria, bilang isang individual, sabi nga ay tinutupad natin yung tawag ng Diyos na maging liwanag para sa Kanya. Tama ba?
tao, maipakita natin yung ating tiwala para kilalanin nila yung Diyos na ating sinasamba ay Diyos na buhay. We're singing for the glory of the risen King.